10:00 na ng gabi. Minsan, pakiramdam ko, mas marami kong oras na nakukuha kapag tulog na ang lahat. Ang pagiging isang pre-service teacher ay hindi biro. Lalo na kung may isa pang maliit na buhay na umaasa sa'yo. Pero alam mo yung pakiramdam na gusto mong maging inspirasyon? Gusto kong ipakita sa anak ko na walang imposible kung pagsisikapan mo. Kailangan kong maging handa. Bukas, kakaharapin ko ang mga mata ng mga batang sabik matuto. Kahit pagod, kahit minsan nahihirapan, hindi ako pwedeng sumuko. Para sa kanila, para sa anak ko, para sa kinabukasan. Magandang araw sa inyo lahat mga bata. Ngayon, bago tayo magsimula, tingnan muna natin ang ating mga paligid. Kunin ang mga basura at ilagay ito sa ating basurahan na nasa gilid. Bago tayo magsimula, pangunahan mo muna ang ating panalangin, Shine. Mahal namin Diyos, salamat po sa araw na ito. Tulungan niyo po kami matuto. Ingatan niyo po kami. Amen. Magandang araw mga bata. Bago tayo magsimula, meron muna akong ipapaalala sa inyo. Tandaan natin mabuti ang ating mga patakaran sa ating silid-aralan, okay? Opo, opo. At ito ay ang salitang matuto. M. Makinig ng mabuti. Kapag ako'y nagsasalita, dapat makinig ng mabuti. A. Ayusin ang sarili habang nakikinig. Ayusin ang sarili, dapat nakaupo ng maayos, okay? T. Tanungin kung may hindi naintindihan. Magtanong sa akin kapag mayroon kayong hindi naintindihan, okay? Taas lang ang mga kamay kung may katanungan. U. Unawain ang mensahe ng nagsasalita. Unawain ang mabuti ang inyong napakinggan. Maliwanag. T. Tumutok sa paksa ng talakayan. Tumutok ng mabuti sa ating talakayan. Maliwanag. O. Oras ay gamitin ng wasto sa pakikinig. Dapat makinig ng mabuti at ayusin ang mga sarili. Dapat tandaan ang salitang matuto. Kumusta ang inyong araw mga bata? Okay lang po. Natutuwa akong malaman na maayos kayong lahat. Ngayon, alamin natin kung sino ang wala o liban sa ating klase sa araw na ito. Kapag narinig niyo ang iyong pangalan, sabihin lang, narito po ako. Shan. Narito po ako. Dayan. Narito po ako. John. Narito po ako. Maria. Narito po ako. Mahusay. Lahat ay narito ngayong araw. Walang lumiban. Mukhang handa na kayong lahat para sa ating aralin. Kahapon ay tinalakay natin ang mga pangturi. Tama ba? Kantahin natin ulit ang ating kanta. Gusto niyo ba yun? Opo, opo. Okay, 1, 2, 3, go. Ang pangturi ay mga salita. Ay mga salita.
Dahil yung tanaw na mga mauli ay nalalawan ng lugar. Magaling mga bata, bigyan natin ang ating sarili ng magaling clap. Alam niyo ba yun? Hindi po. Turuan ko kayo. Ako muna mga bata. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Gawin natin lahat. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Magaling, magaling, magaling. Magaling niyo mga bata. Ngayon, ay maglalaro tayo. Gusto niyo ba yun? Opo. At ito ay hulaan mo ako. Meron akong mga larawan dito at ito'y inyong huhulaan kung ano ito. Maliwanag? Unang litrato. Ano ang nakikita niyo? Wow! Ano kaya yan? Ang ganda! May bundok! May clue tayo sa ibaba. Ano kayang salita ito? Kabundukan, guro! Tama. Ito ay kabundukan. Kuyo, day. Magaling mga bata. Ikalawa. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Ala, ang dami. Isda o Tama. May clue tayo sa ibaba. Ano kaya salita ito? isdaan, guro. Tama. Ito ay isdaan. Magaling mga bata. Pangatlong litrato. Ano ang nakikita niyo? Puno. May clue tayo sa ibaba. Ano kaya ang salitang ito? Kagubatan, guro. Tama. Ito ay kagubatan. Magaling mga bata. At ang panghuli, ano ang nakikita niyo sa larawan? Wow. May nakikita kayo ng palaya? Opo. Kalabasa. Kalabasa? Ano pa? Puso ng saging. Puso ng saging? Patatas. Patatas? At marami pang iba. Ano kaya ang salita ang nasa ibaba? Gulayan, guro. Tama, ito ay gulayan. Kumakain ba kayo ng gulay? Opo. Masarap po ang gulay. Magaling at kayo'y kumakain ng gulay dahil ang gulay ay maraming sustansya. Magaling mga bata, nahulaan niyo ang lahat ng ating litrato. Bigyan natin ang inyong mga sarili ng magaling clap. Isa, dua, tatlo. Go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling. Ano ang napansin niyo sa mga salita na kuha natin mga bata? Napansin ba ninyo ang mga salita ay may ibang anyo kaysa karaniwang ginagamit? Halimbawa, bakit sinabing kagubatan imbis na gubat o kabundukan imbis na bundok? Ang mga salita tulad ng kagubatan, kabundukan, gulayan, at isdaan ay mga halimbawa ng mga salitang may lapi. Ang mga ito ay binubuo ng mga salitang ugat gaya ng isda, bundok, gubat, at gulayan na may kasamang panlapi na nagbibigay ng mas malawak na kahulugan
kahulugan sa salita. Ang mga salita ay hindi lamang naglalarawan ng mga bagay, kundi ng mga mas malawak na lugar o mga tanawin na may iba't ibang elemento sa loob nito. Ang may lapi ay isang uri ng kayarian ng pangalan na nagbibigay ng mas detalyadong paglalarawan. Mga bata, ngayon ay pag-uusapan natin ang kayarian ng pangalan. May dalawang uri ito. At ito ay ang payak na pangalan ay mga simpleng salita na walang dagdag na paghagi. Halimbawa, kanina, bundok, gubat, isda, at gubat. Ang may lapi naman na pangalan ay mga salitang may kasamang panlapi. Halimbawa, isda. Walang dagdag na anuman. Pero kung sa may lapi, ito ay magiging isdaan. Ano ang nadagdag sa ating payak na salita? Ito ay ang an. Kaya siya tinawag na may lapi dahil may dagdag sa kanyang salitang ugat na isda. Ngayon, sino sa inyo ang makapagbibigay ng halimbawa na payak na salita ng pangalan? Bulaklak po. Okay, bulaklak. Paano naman sa may lapi? May nakakaalam ba? Halimbawa sa ating bulaklak. Ano kaya ang may lapi na salita sa bulaklak? Bulaklakan? Tama, ito ay bulaklakan. May bulaklak ako dito. Ito. Kung tatawagin natin ito, bulaklak. Pero kapag may nakita kayong maraming anyo o maraming bulaklak na nakikita niyo sa isang lugar, ito ay tinatawag na bulaklakan. Ngayon ay mayroon akong mga salita dito. Ilagay niyo ito sa pisara kung ito ba ay payak o may lapi. Isa-isa lang mga bata, ha? Akin to. Ako. Isa-isa lang mga bata. Ngayon ay titingnan natin ang inyong mga sagot. Ang inyong sinagot sa payak ay mga guro, isda, lupa, lutuan. Payak o may lapi? Payak. May lapi. Ito ay may lapi dahil mayroon siyang karagdagan na salita. Ito ay may lapi. Bilog. Payak. Tama, ito ay payak. Sa may lapi naman, ang inyong sagot ay laruan,
kainan, lupain, pintuan, puno. Ito ba ay may lapi? May lapi. Hindi. Alam kong binigay niyo ang inyong best sa pagsagot sa ating pisara. Pero ito ay, ang puno ay Payak. payak. Magaling mga bata, bigyan natin ang ating mga sarili ng magaling clap. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, magaling. Mga bata, ngayon ay alamin natin ang pagkakaiba ng mga pangalang payak at may lapi. Ang salitang ugat ay ang pinakasimpleng anyo ng isang salita, walang karagdagang bahagi, walang panlapi, at hindi pinapilitan ng ibang bahagi. Halimbawa, ang salitang bata ay isang salitang ugat. Payak na salita ito dahil walang idinagdag na kahit ano. Payak lamang ito dahil wala siyang panlapi. Kapag sinabing nating payak, ibig sabihin ay simple o buo ang salitang kanyang pinapayak na anyo. Walang dagdag na bahagi o panlapi. Halimbawa, tulad ng sinabi ko kanina, ang salitang bata ay payak dahil ito'y hindi dinagdagan. Halimbawa, makikita ninyo na ang mga salitang ito ay simpleng mga salita lamang. Walang idinagdag na kahit anong bahagi. Hindi pinapalitan o dinadagdagan kahit ano ang mga ito. Ang panlapi ay mga bahagi o dagdag na inilalagay natin sa isang salitang ugat upang mabuo ang kahulugan nito o magbigay ng mas malinaw na ideya kung ano ang nais sabihin. Ang mga panlapi ay maaaring nasa umpisa o unlapi, gitna o gitlapi, at huli o hulapi. Itong tatlong ito ay mga anyo ng panlapi. Unlapi kung nasa unahan, gitlapi kung nasa gitna, hulapi naman kapag nasa uli. Halimbawa sa ating salita kanina. Ito ay payak na salita, hindi ba? Gagawin natin itong salitang may lapi. Halimbawa kanina, ang isda. Gagawin natin isdaan. Ito ay ang salitang may lapi sa isda. Ang nadagdag na an, ito ay ang panlapi. Anong uri ng panlapi ito? Tingnan nyo. Ang salitang ugat ay narito. Isda ang salitang ugat at an ang panlapi. Kung tatawagin natin ito, isa itong may lapi. Anong uri ng panlapi ang an? Ito ay Hulapi. hulapi. Dahil Nasa huli ang salita. tama. Dahil ang salitang an ay nasa dulo ng ating salitang ugat. Isunod natin ang bato. Ito ay magiging batuhan. At
Ang salitang ugat natin, o payak na salita, ay ang bato. Ang ating panlapi naman dito sa salitang batuhan ay ang han. Magaling. Anong uri ng panlapi ito? Ito ay Lapi. tama, hulapi. Dahil nasa huli sa ating salitang ugat. Magaling mga bata, ito'y inyong naintindihan. Bigyan natin ang ating mga sarili ng magaling clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, magaling. Ngayon, nauunawaan ba ninyo kung paano nagbabago ang kahulugan ng isang salita kapag dinagdagan ito ng panlapi? Opo. May tanong ba kayo tungkol sa payak at may lapi na pangalan? Wala po. Magaling mga bata. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagsasanay. Tutukuyin lang ninyo kung ang salitang ito ay payak o may lapi. Itaas lang ang inyong mga kamay, maliwanag kung gusto niyong sumagot. Okay po. Unang salita. Payak o may lapi? Yes, Dayan? Payak. Tama. Ang salitang laro ay payak. Sunod. Itaas na ang kamay. Okay. Shan? May lapi. Tama. Ang salitang pagkain ay may lapi. Bakit may lapi? Dahil nakita nyo sa pagkain, ang salitang ugat sa pagkain ay kain. Magaling. Sunod na salita. Pusa. Okay, Maria, ano ang iyong sagot? Payak. Tama. Ang salitang pusa ay payak. Sunod na salita. Bilihin. Okay, John. May lapi. Tama. Ang salitang bilihin ay may lapi. Magaling. Talagang inyong naintindihan kung ano ang payak at may lapi. Bigyan natin ang ating mga sarili ng magaling clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, magaling. May mga tanong ako dito at ito'y inyong sasagutin mga bata. Okay lang ba sa inyo? Opo. Okay. Unang tanong. Ano ang payak na pangalan? Okay, Maria? Simple lang po na pangalan. Okay, Shan. Wala pong idinagdag. Okay. Dayan. Halimbawa po, bola, bahay, ate. Magaling. Tama ang inyong mga sagot. Ngayon, pangalawang tanong naman. Ano ang pangalang may lapi? Okay, John? May kasama pong iba pang parte. Ikaw naman, Maria. Anong iyong sagot? Parang binago po yung salita. Okay. Sean,
Halimbawa po ay mag-aral. Magaling! Tama ang iyong mga sagot. Bigyan natin ang ating mga sarili ng magaling clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Magaling! Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagtataya. Dito sa inyong papel, ilagay ang inyong mga pangalan. Sa gawain 1, tukuyin lang ninyo ang mga kayarian na mga sumusunod na mga pangalan. Isulat ang P kung ang salita ay payak at ML naman kung may lapit. P kung payak, ML kung may lapit. Sa gawain 2 naman, magbigay ng tig-5 halimbawa ng pangalang payak at may lapit. Ito na inyong mga papel. Huwag kalimutan, ang inyong mga pangalan ay isulat. Opo. Kapag nasa inyo na ang mga papel, maaari na kayong sumagot. Okay po. Bibigyan ko lamang kayo ng 20 minuto para sa inyong pagtataya. Tapos na ba ang lahat? Opo. Ipasa inyong mga papel sa harapan. Okay po. Magaling mga bata. At para sa inyong takdang aralin, pumili kayo ng 5 payak at 5 may lapit sa mga pahayagan, libro o internet. Gumawa ng isang salaysay gamit ang 10 salita na inyong napili. Siguraduhin ang salaysay ay binubuo na hindi bababa sa 5 pangungusap. Isulat ninyo ito sa inyong mga kwaderno. Maliwanag ba, mga bata? Opo. At dito nagtatapos ang ating klase ngayong araw, mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Sa huli, ang pagiging guro ay hindi lang trabaho. Ito ay isang tawag. Isang pagkakataon na magbigay ng liwanag sa buhay ng iba. Wave Beats Music. At kahit gaano kahirap, alam kong kaya ko. Dahil may mga batang nangangailangan at may isang anak na naniniwala sa akin.